Tayo ngayon ay nagpapatuloy sa ating mga pagsamba kahit na nakikita natin sa paligid natin. Pero ang magandang bagay, nakikita natin siya na every week nagkakaroon ng mga improvements. Ganyan ho talaga ang buhay. Pag may gusto kang baguhin, kahit sa buhay natin, di ba, kahit sarili natin, kung meron tayong gustong baguhin, meron tayong wawasakin. At yun po yung topic natin ngayon, consuming fire. Pag sinabi natin consuming fire, ano yung unang-unang pumapasok sa isip nyo? Tumutupok, di ba? And when we say consuming fire, isa ito sa tawag sa Diyos. The way na i-describe sa Biblia ang ating Panginoong Diyos, even the Holy Spirit, He is a consuming fire. Ano kaya ibig sabihin nun? At para mas maintindihan natin, tayo ngayon ay tumayo lahat, tayo ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat ho sa patuloy, Lord God, na kami ay inyong pinagpapala. Nakikita ho namin ang mga pagbabago, mga improvements dito sa aming paligid, sa church building, Panginoon. Maraming salamat po. Lahat ng ito ay naging posible dahil sa mga kapamuso, Panginoon, na naging kabakas dito, kaisa dito, Panginoon. At ngayon, Lord, sa kabila, Panginoon, ng mga discomfort, init, Panginoong Diyos, we pray, speak in our hearts, Lord God. Bless us as we study your word, your message for today for us. In Jesus' name we pray. Amen. So, yung mga nasa Lot 303, so we invite everyone na meron pa ho dito, mga ilan pa to, no? Mga siguro, mga mahigit 5 pa, na 10, siguro 10 pang upuan dito. And then meron pa ho dito sa likod. Pwede ho kayong pumasok. So, yung mga nasa Lot 303 na direct heat ng araw, meron pa po mga upuan dito sa loob. Ayan. At ngayon, tayo ngayon ay dumako. Nung kailan ba yung March 1? March 1, Friday ba yun? Nung March 1 ng alas 6, sabi ko parang may sunog ah. Sino nakarinig doon? Ang daming bumbero dumadaan. Sabi ko, saan kaya may sunog? Tapos pero di ko alam kung meron talagang sunog, pero bigla akong naalala, ay March nga pala is Fire Prevention Month. Actually, laging ginagawa ng ng tuwing March ng mga bumbero. Siguro, naisip ko lang, ginawa nila ng sobrang aga kasi napaka-traffic po sa Angono. Sino dito mga na-permission ng traffic? Kakaunti lang yung mga bumabiyahe. Actually kami, naranasan namin nung pumunta kami araw-araw. Tuesday to Thursday, praise God, tayo ay nagpadala ng delegasyon sa pag-attend sa Call to All Summit. So later on, sa mga susunod na linggo, i-discuss natin yon. May mga natutunan natin, pwede nating i-apply. By the way, balik tayo dito. God is a consuming fire. Kung titignan ho natin sa Biblia, ang ating Panginoong Diyos, maraming pagkakataon siya ay nag-appear. Ano ba Tagalog sa nag-appear? Pinahayag niya o nagpakita siya. Kasi walang nakakita talaga sa Diyos kung ano itsura niya. Pero maraming pagkakataon, ipinahayag niya o ni-reveal niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng isang apoy. Halimbawa, kay Moses. Si Moses, paano siya nag-appear kay Moses? Di ba sa pamamagitan ng apoy? Nagsasalita yung apoy. Hindi nasusunog yung puno eh. Tapos, halimbawa pa, again, kay Moses pa rin at kasama yung mga Israelita sa Mount Sinai or Mount Horeb. Di ba, nagsasalita ang Diyos doon sa bundok, sa ibabaw ng bundok, which is ngayon po ay makikita natin niya sa Keren, Saudi Arabia. Ando doon po yung exact location nung sila ay naglalakbay, nasa Saudi Arabia po. So, ang Panginoong Diyos natin ay pinapahayag niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng apoy. Even nung naglalakbay yung mga Israelita, di ba, yung pillar of clouds, yung pillar of fire, tapos meron ding cloud of fire pagkagabi. So, Panginoong Diyos natin, isa sa mga kapahayagan niya, He is like a fire. He himself actually fire. At hindi lamang yon, siya ay consuming fire. Pag sinabi natin consuming fire, so parang negative, Negative yung dating niya. Kasi ano ba ibig sabihin ng consume? Ubusin. So, tingnan natin. Pag sinabi natin God is a consuming fire o ang Diyos ay apoy na nakatutupok, 3 bagay po yung dapat nating malaman. Unang-una po, number 1, 1, 2, 3, go. Yon. Sa Tagalog, apoy na nakamamatay para sa mga makasalanan at kaaway ng Diyos. Ito po yung pinakaunang kahulugan niya. Pag sinabi natin God is a consuming fire, this is a negative. Negative siya sa mga kaaway ng Diyos. Di ba parang mababasa natin sa Korinto, sinabi ni Pablo, ang ebanghelyo para sa mga hindi mananampalataya, ito ay parang nakamamatay sa kanila. Pero sa ating mga mananampalataya ay
ay kaaya-aya naman sa atin. So ang consuming fire, ang pagiging consuming fire ni God ay negative siya. Meron siyang negative effects. Kanino? Sa mga nananatili sa kasalanan at nananatiling kaaway ng Diyos. Alam naman natin na ang apoy, it's either maganda or pangit. Depende yan kung paano mo gamitin. Diba? At dito, deadly fire. Kaya nga meron tayong idiomatic expression that sabi, do not play with fire. Huwag ka maglalaro ng apoy kasi maaring kapahamak mo yan. At ang ating Diyos, nakatutupok na apoy. Apoy na umuubos. Naalala natin, nung nakaraan lang, di ba, merong sunog dyan sa may Kalayaan, marapit kila Jonah. Actually, sobrang lapit kila Nanay Erlinda. Talagang inuubos yung mga bahay. Pero praise God kasi merong isang bahay doon na natira. Merong kila Nanay Erlinda, ilang bahay na lang, siguro 4-5 na lang, aabutin na sa kanila. Pero, ito po yung halimbawa para meron tayong malinaw na larawan that God is a consuming fire. Uubusin niya. Sabi ho dito, sa Deuteronomy chapter 4 verses 23 to 24, mag-ingat kayo sa inyong sarili upang huwag ninyong malimutan ang tipan ng Panginoon ninyong Diyos na kanyang pinagtibay sa inyo. Huwag kayong gagawa ng larawang inanyuhan na katulad ng anumang bagay na ipinagbabawal sa iyo ng Panginoong mong Diyos. Ito po ay iniutos ng Panginoong Diyos sa mga Israelita. Pero merong kagabi pinag-aralan namin sa Bible School, merong mga utos sa Old Testament na not applicable at meron namang still utos pa rin sa Old Testament na applicable po until now. Halimbawa po, yung 10 Commandments. At isa ho ito, di ba? Sa commandment number 2 yan, huwag tayong gagawa ng anumang larawan o anyo, mga ribulto. Nasa commandment number 2 po yan ng Biblia. Sa Exodus 20, Deuteronomy chapter 5, makikita natin yan. So ito po inuutos sa kanila. Huwag kayong gagawa niyan at huwag kayong susuway sa ating kasunduan. Ito po yung misconception nating mga Kristiyano ngayon sa ating panahon. Na ang feeling natin, yung covenant nasa Old Testament lang. Actually, sa New Testament, kaya nga New Covenant, bagong tipan. Alam nyo, the moment that we put our faith in the Lord Jesus Christ, tayo po ay pumapasok sa isang covenant. Alam nyo ba yun? Ano yung covenant na yun? Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Yung Panginoon. Pag sinabing Panginoon, siya yung masusunod sa buhay mo. Pumapasok ko tayo sa covenant. Kaya hindi ho natin pwedeng abusuhin na, pinatawad na ako ng Panginoong Diyos, I can do whatever I want to do. Romans chapter 6, sabi ni Pablo, dapat ba tayo magpatuloy sa kasalanan? Hindi. Yun ang covenant natin. Tayo ay nilinis ng Diyos. Tayo ay merong tipan sa Kanya. Kasi, pag tayo ay nananatili sa pagkakasala at sumusuway sa Panginoong Diyos at tayo nananatiling kaaway ng Diyos, Romans chapter 5 verse 10, sabi ho dito sa verse 24, sapagkat ang Panginoong mong Diyos ay isang apoy na tumutupok at isang Diyos na mapanibughuin. God is a consuming fire. Ang Panginoong Diyos natin ay seloso. Ano ho ang pagkakaiba ng pagiging seloso ng Panginoong Diyos dito at ng pagiging seloso doon sa 1 Corinthians chapter 13? Diba? Ano sabi doon sa verse 4? Huwag kayong maging seloso. Do not envy. Ito pong pagiging seloso ng Panginoong Diyos, ito po ay applicable lamang sa Kanya. Bakit? Kasi ginawa niya yung lahat ng ikabubuti para sa atin at meron siyang mabuting intensyon sa iyo. Pero still, tumatalikod ka pa rin sa Kanya. God has all the right para maging jealous, para magselos. Kasi mahal na mahal ka niya. Pero yung selos dito sa 1 Corinthians chapter 13 verse 4, ito yung klase ng selos sa pagiging makasarili. Na wala ka namang, hindi mo namang girlfriend niya, nagsiselos ka. Tapos bubugbugin mo yung ano. Di ba? Marami akong ganyan classmate dati, mga nung nasa high school pa ako. Aabangan nila yung ano, ay may crush to sa crush ko. Bubugbugin natin yan. Di ba? Anong karapatan mo magselos? Hindi nga kayo. Ito yung sinasabi natin. At higit sa lahat, ito yung klaseng selos na meron ka masamang intensyon sa iba. Nagkakaroon ka ng masamang intensyon. Kaya hindi ho natin pwedeng sabihin na yung selos, bakit ang Diyos nagsiselos? Sabi, wag daw magsiselos, magkaiba hong sitwasyon yon. Si God meron siyang all the right because He's the God of love at lagi siyang merong mabuting intention sa atin. And ngayon, back tayo sa ating topic. Ang Diyos natin ay apoy na tumutupok. Ikapapahamak ito ng mga nananatili sa kasalanan at nananatiling kaaway ng Panginoong Diyos. At ito po yung dating situation natin. Romans chapter 5 verse 10, dati tayo kaaway ng Diyos. Ngunit sa pamamagitan ni Kristo Jesus tayo ay nagkaroon ng kapayapaan. Verse 1 naman sa Romans chapter 5. Again, sabi ko dito sa Deuteronomy chapter 9 verse 3, alamin mo sa araw na ito at
na ang Panginoong mong Diyos ay siyang mangunguna sa iyo na parang apoy na lumalamon. Apoy na lumalamon, di ba? Ganun naman talaga, literal na description. Ang apoy, di ba, yung pagka nagkakaroon ng forest fire, lalong-lalo na dito sa wildfire, sa California, sa USA, actually lagi ito kasi sobrang, yung sa mga bandang disyerto, sobrang init doon. Minsan nga, di ba, dito dati sa may poblasyon ibaba, di ba, nung nasunog yung yung mga damuhan, talagang mabilis lang yan eh. Sandaling-sandali lang. At ang Panginoong Diyos natin, isa ho itong description sa Kanya, apoy na lumalamon. Something na dapat nating katakutan. Dapat ho tayong matakot. Alam natin na sinabi ho sa Biblia that we need to love God. Pero maraming beses din ho sinabi sa Biblia, fear God. Actually, when you fear God, this is the beginning of wisdom. Ano yung ibig sabihin nito? Bakit o kinumpara ng Panginoong Diyos yung kanyang sarili sa consuming fire? Isa lang ho ang pinupunto dito. God's holiness do not tolerate sin. Ito po yung ibig sabihin. Hindi ho pinapayagan ng Diyos na tayo ay manatili sa kasalanan. At ito po ang dahilan bakit ho merong Jesus na namatay para sa atin, para mawala ho yung kasalanan natin, mapatawad. Kasi sa Old Testament, pansamantala lamang yun. Para makalapit ang mga Israelita sa Panginoong Diyos, merong tinatawag na sinasakripisyo yung mga hayop, di ba? Sila yung magbabayad ng kasalanan. At meron din tinatawag na scapegoat, papatong yung kamay mo doon, mapapasa yung kasalanan mo doon sa yung larawan doon sa kambing, tapos papakawalan nila. Doon po nanggaling ang konsepto ng scapegoat. Pero yun po ay pansamantala lamang. Ngunit yung pagdating ng ating Panginoong Hesus, isa lamang, minsan lamang in-offer ni Jesus Christ at yun ay sapat na. Merong namatay para sa atin. Kaya ang hamon po sa ating mga Kristiyano, let us strive sa pamamagitan ng tulong ng Banal na Espiritu, tayo ay mamuhay ayon sa katuwiran ng Panginoong Diyos. God does not tolerate sin. Galit siya sa kasalanan, pero ayaw niya tayong mapahamak. Tutulungan niya tayo. Kaya nga sabi dito sa Hebrews chapter 10 verse 30 and 31, sapagkat kilala natin ang nagsabi, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, at muli huhukuman ng Panginoon ng kanyang bayan. Ano sabi sa verse 31? Basahin natin lahat. 1, 2, 3, go! Yan. Again, the Bible is reminding us, we need to fear God. Kakilakilabot na bagay pag nahulog ka sa kamay ng Panginoong Diyos. Ano yung negative ito, no? Sino yung tinutukoy niya dito? Yung mga nananatili sa pamumuhay sa kasalanan. Yung mga ayaw magsisi sa kasalanan. Mga ayaw tumalikod sa kasalanan. Because God is judge. We must remind ourselves that God is not just a God of love. He is a righteous God. Wala hong mga kasalanan that will go unpunished. Yun yung sinabi sa Biblia, malinaw yan. Halimbawa ho, sa 1 Kings chapter 1, naalala nyo yung kay Elijah? Paano tinupok yung mga 50 sundalo kasama yung kanilang commanding officer? Pumunta sila kay Elijah. Tao ng Diyos ang tawag sa kanya. Tapos sabi ni Elijah, kung ako talaga ay tao ng Diyos na may mahulog sa inyo yung malaglagan kayo ng apoy. 51 na sundalo namatay. Batch 2, ganun din. Pero yung pangatlong pinadala ng hari, lumuhod. Huwag mo kaming hayaan na mamatay. Nasa 1 Kings chapter 1 yun. Ang Diyos talaga apoy na tumutupok even sa Sodoma at Gomorrah. Dapat tayong magkaroon ng banal na takot sa Diyos. Ito po yung hamon dito. Unang hamon ng pagiging consuming fire of God. Magkaroon ho tayo ng banal na takot sa Diyos. Tatandaan ho natin, ang Diyos ho ng Old Testament, Diyos din po siya ng New Testament. Again, sinasabi ko na to before, meron akong maling pagkakaintindi dati na ang Diyos ay mas gracious nung unang panahon, ang Diyos ay mas gracious sa New Testament kaysa sa Old Testament. Actually, mali yun kasi hindi ho nagbabago ang Diyos. Kung pag-aaralan natin, yung Old Testament, napaka-gracious niya kay Pharaoh eh. 10 plagues na yun eh, di ba? Kung
Kung ang Diyos ay hindi gracious, dapat unang pagsaway pa lang ng Pharaoh dahil hindi pinaalis yung mga Israelita, pinarusahan na eh. Pero 10 pa, binigyan pa ng pagkakataon. Kila Jacob, kila Israel, kila David. Gracious na ang Diyos. At ito rin yung ating conception, maling misconception naman sa New Testament, na ang Diyos matindi magparusa sa Old Testament pero sa New Testament hindi. Nagpaparusa pa rin siya. Kaya nga, di ba, sa Acts chapter 5, yung nagsinungaling lang sa pera, namatay agad eh. Yung isang pinuno naman na sinabi, ako ay Diyos. Anong ginangyari? Inuod siya. So, ang Diyos ng Old Testament, New Testament, at ang Diyos natin ngayon, hindi ho nagbabago. Wag ho natin babaguhin ang sinasabi ng Biblia. Mas gracious ang Diyos siguro, patatawarin niya ako. Yes, nagpapatawad ang Diyos, pero wag ho nating aabusuhin. Dahil ang Diyos natin noon, ngayon, at bukas magpakailanman ay hindi ho nagbabago. He is still a God. Consuming fire. Consuming fire pa rin ang ating Panginoong Diyos. Ngayon, ano ho yung pangalawang ibig sabihin ng consuming fire? Basahin natin. 1, 2, 3, go! Apoy na dumadalisay sa mga nagsisisi at nananampalataya sa Diyos. Ito naman po yung magandang bagay dito. Nung una, siya ay apoy na kapahamakan ho sa mga hindi nagsisisi. Pero kung ikaw ay magsisisi at mananampalataya sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, He is willing to cleanse you. Ikaw ay kanyang dadalisayin. At isa ho ito sa mga magandang trabaho po ng apoy, 'di ba, yung pandalisay. Kasi wala sa atin dito nagmimina eh. Wala tayong experience diyan. Pero alam ho natin kung paano ginagamit yung apoy. Actually, even sa 'di ba, pinakasimple lang na naiintindihan natin, yung pagpapakulo. Bakit mo pinapakuluan yung tubig? Lalong-lalo nung unang panahon, hindi pa uso yung yung mineral water, puro criminal water pa nung unang panahon eh, di ba? Pag nastabi ka ng sementeryo, funeral water. Mga ganyan nung Kaya minsan amoy lupa, pati tubig natin, amoy alugpati mga ganyan. Pero may mga mineral water na tayo. Pero, nung unang panahon, pinapaapuyan natin. Namamatay yung mga bakterya, pero ando doon pa rin yung mga yung buo-buo. Actually, bumababalan sila. Pero dito ho ang Panginoong Diyos natin, pag tayo lumalapit sa Kanya, kung ikaw ho ay nananampalataya sa Kanya at merong Panginoong Yesus sa buhay mo, malaya ka na pong makakalapit sa Panginoong Diyos. Ayun po ang larawan. At kaya ho sinabi ni Lord Jesus Christ, I am the way. Makakalapit na tayo sa Kanya. Pero ito ang maganda. Habang ikaw ay lumalapit, dahil ang Diyos natin ay consuming fire, He will cleanse you. He will purify you. He will refine you. Yung naiinis ka sa sarili mo, Lord, ang sama-sama ko, lumapit ka sa Panginoong Diyos. Lord, ang dami kong kasalanan, lumapit ka sa Panginoong Diyos. Imbis na lumayo. Kasi habang lumalapit ka, 2 Corinthians chapter 3 verse 18, ikaw ay nagiging katulad ng Diyos. From glory to glory. Yun yung sinasabi. Hindi from glory to backslide. From glory to glory. Nagkakaroon ng pagbabago sa iyo. Bakit? Ikaw ay dinadalisay ng apoy ng Panginoong Diyos. Sabi ho dito sa Malakay, chapter 3, verse 2. Ngunit sino ang makakatagal sa araw ng kanyang pagdating? Sino ang makakatayo kapag siya nagpakita sapagkat siya ay tulad sa apoy na tagapagdalisay at tulad sa sabon ng mga tagapagpaputi? Ang Diyos natin ay isa sa mga nais siyang gawin sa atin ay tayo ay banalin. Kaya ang Panginoong Diyos natin ay tulad ng consuming fire. He will cleanse us. Ito po yung sikreto eh. Ito po yung larawan sa 1 John chapter 1 verse 9. Ano yung sabi doon? If we confess our sins, di ba? Kung papahayag mo ang iyong mga kasalanan, ikaw ay patatawarin ng Diyos at hindi ka lamang niya patatawarin. Anong sabi sa kasunod? Lilinisin. May pagpapatawad. Ano yung pagpapatawad? Yung pagpapatawad, okay, wala ka ng kasalanan, wala ka ng record sa NBI, wala ka ng record sa PNP, sige mag-apply ka, hindi ka uhuliin kasi wala ka ng record. Pero yung lilinisin, totally, na para bang wala ka ng kasalanan, na wala kang ginawa. Yun ang difference nun. Hindi na lamang binura, kundi sa mata ng Panginoong Diyos, ay may kasalanan ka ba? Hindi kasi, meron ng Panginoong Yesus. Binura na ng Panginoong Diyos. Yun po yung larawan na sabi dito sa Zechariah chapter 13 verse 9. At aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy at sila'y dadalisayin ko na gaya ng pagdalisay sa pilak at sila'y susubukin ko na gaya ng pagsubok sa ginto at sila'y tatawag sa aking pangalan at akin silang diringgin. Aking sasabihin sila'y bayan ko at ang kanilang sasabihin ng Panginoon ay ang aking Diyos. Ano po yung context nito? Kausap niya yung mga Israelita na matitigas ang ulo, na paulit-ulit na sumusuway sa Kanya. Pero ang sabi ng Panginoong Diyos, dadalisahin ko kayo. Lilinisin ko kayo.
Sige, may ginawa kayong matinding kasalanan at yan ang dahilan kung bakit kayo napalaya sa inyong bayan sa sobrang tindi ng kasalanan nila. Pero, sige, dadalisahin ko kayo, lilinisin ko kayo. At ito po ang dahilan kung bakit ang dami nating nasasakyan na papanood ng mga testimonies na yung mga dating mga salot ng lipunan kung tawagin, na sila ay nagiging pagpapala ngayon kasi binago sila ng Diyos, dinalisay sila ng Panginoong Diyos. At ito rin, kahit kayo makakapagpatotoo, mayroong mga ugali sa atin, na mga pangit na ugali, pananalita, mga aksyon na nawala sa tulong ng Panginoong Diyos na akala mo hindi mo mawawala. Yung pagmumura. Dati, nagbabasketball kami dati. Nung youth pa kami, no? Nagmumura pa kami noon eh. Minura pa namin yung tatay ni Ate Grace eh. Paul! Tapos namura ko. Kaya di ko malilimutan yun. Kasi may hawak-hawak na cellphone, nagre-referee. Paul yun ah. Pero yun po, napakahirap eh. Napakahirap. Umaatid ako ng church, nagmumura pa rin ako nun. Pero ito yung sinasabi natin. Sige, maaring hindi sa ngayon. Pero habang ikaw ay lumalapit sa Panginoong Diyos, tutulungan ka ng Diyos na magbago. Ang sikreto ho dito, sa paulit-ulit na pagbagsak, paulit-ulit kang lumapit sa Panginoong Diyos. Huwag kang mag-give up kasi hindi nga nag-give up ang Panginoong Diyos sa iyo eh. Hindi siya nag-give up sa atin. Paulit-ulit lang tayong lumapit. At ito po yung kaibahan ni Judas at ni Pedro. Si Judas, nagpakamatay agad siya. Si Pedro, nagsisi. 3 beses niya, napakahirap po ng sitwasyon niya eh. Hindi ho natin pwedeng, siguro mas mabigat yung kasalanan ni Judas eh, kasi nag-traitor siya eh. Hindi ho natin pwedeng sabihin ganun. Pareho sila naramdaman, nalungkot sila. Pero ito yung tinatawag na 2 Corinthians chapter 7 verse 10, yung godly sorrow. Pag yung godly sorrow, yung kalungkutan na galing sa Panginoong Diyos, ikaw ay ilalapit sa Panginoong Diyos, hindi ka ilalayo. Isa ho dito sa 1 Peter chapter 1 verses 6 to 7. Ito yung, di ba, yung sa inspiration sa Golden Faith Academy. Sa ganitong kayo yung nagagalak, bagamat ngayon sa sandaling panahon ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok upang ang kadilisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy na mauwi sa kapurihan, sa kalwalatian at karangalan sa pagpapakita ni Jesucristo. Ano yung sinasabi dito? Tulad ho ng ginto, tayo ay tulad ng ginto na dinalisay sa pagdaan sa apoy. Paano ho yun? Yung sa Isaiah chapter 48 verse 10, babasahin ko po, no? Isaiah 48 verse 10. Dinalisay kita hindi tulad ng pilak, sinubok kita sa hurno ng kapighatian. Ito ho ang tanong paano tayo dinadalisay ng Diyos? Gumagamit ho siya ng pagsubok. Gumagamit ho ang Panginoong Diyos ng pagsubok. Kaya ito, naikwento ko na rin before, merong isang lalaki, lumapit siya sa kanilang pastor, humingi siya ng prayer request. Pastor, ipag-pray niyo po ako. Sana mag-grow po yung faith ko. Ang tanong, automatic ba mag-grow ang faith natin? Wala hong ganun. Nung pinag-pray mo, kinabukasan, nag-grow na. Wala hong ganun. Kailangan mag-grow ka sa faith. Use Bible, prayer. And last, ito yung ginawa ng pastor. Pinag-pray niya. Panginoong Diyos, I pray for this man na siya po ay subukin ho ninyo, dumating mga pagsubok at bigyan niyo po siya ng kalakasan. In Jesus' name, amen. Tapos pagdilat niya, bakit niyo po pinag-pray na magkaroon ako ng maraming problema? Sabi ko, tumatag ako sa faith. Bakit? It's biblical yun eh. James chapter 2, Romans chapter 4. Kailangan pag ikaw ay dadaan sa mga pagsubok at malalampasan mo yan, mas tumatatag ang pananampalataya mo. Yung mga nakikita natin dito na sinasabi nating institusyon na dito sa church natin, maraming mga pagsubok na dinaanan yan. Pero sa bawat pagsubok, nasubukan nila, natest nila, ay totoo talagang Diyos na meron tumutulong. Kaya huwag ho tayong magtatampo sa Panginoong Diyos pag tayo ay nakaranas ng matinding pagsubok. Pamamaraan yan para ikaw ay tumatag sa pananampalataya. Kaya nga, sinubok kita sa hurno ng kapighatian. Hurno, alam niyo po ba yung hurno? Parang wala na yata dito nagluluto sa tinapay sa no? Alam ko dito sa poblasyon sa may De La Paz, alam ko meron doon. Yung merong lutuan dati ng tinapay nung unang panahon. 'Di ba mainit 'yun pag dumaan ka doon. Ngayon kasi di kuryente na o kaya gasol na ngayon. Pero nevertheless mainit pa rin. Para ho tumatag yung ating pananampalataya, hindi lamang ho Biblia, kasi knowledge 'yun pero yung application napakahalaga niyan. Dadaan tayo sa pagsubok at pag ikaw nalampasan mo yan, bibigyan ka ng Diyos ng kalakasan.
1 Corinthians chapter 10 verse 13. Bagamat ang term doon pagsubok pero ang accurate talaga doon temptation. Pero kasi in temptation is another form of test yun, pagsubok. So ngayon, ano yung sinabi doon? Sa context doon, may mga temptation, may mga pagsubok, pero bibigyan ka ng lakas ng Panginoong Diyos. Gagawa siya ng daan upang malampasan mo yan. At tumatatag ho tayo sa pananampalataya. Gusto ko ipakita ito sa inyo tong hayop na ito. Hayop no? Ano yan? Sino nakakaalam yan? Ha? Ayan po ay honey badger. Honey badger. Alam niyo na kung ano yung favorite na pagkain niya. Honey, di ba? Pero bukod sa honey, yan po ay sabi nila wala daw silang fear hormones kasi sobrang tapang po niyan. Mukha lang siyang cute pero wag ho kayong lalapit diyan. Sa bagay wala naman ho dito sa Pilipinas kasi tingnan niyo po yung susunod na picture. Humaharap yan sa mga leon. Napakaliit lang Pero napakatapang po niyan. At sobrang tapang. Pangalawa po na paborito niyang kainin, ito po, yung cobra. Pumapatay ho ng cobra yan. Dahil kumakain siya ng honey, sobrang healthy niya. Actually, immune na siya sa Immune ho siya sa kagat ng cobra. Hindi ho lang yung Philippine cobra, Talagang cobra ho na matitindi yan sa disyerto. Ito po isang halimbawa, merong picture dito. Ayan. Yan, nakatulog. Bakit ho? Kasi natuklaw po yan ng cobra. Pero after 2 hours, bumangon, nag-resurrect. Ganun ho siya di ba? Pero bakit ho ganun? Bukod doon sa healthy yung kinakain nila, next slide. Next slide natin. Meron na ba? Mukhang wala lang picture. Pero dito, ang isa sa ginagawa nila habang bata pa sila, baby pa ho sila, bata ho sila, nagpapatusok na po sila ng scorpion. Ano yung ginagawa nila? Bumubuo sila ng immunity sa venom. Actually, maghanap kayo sa internet, meron ho tao, hindi na tinatablan ng tuklaw ng mga ahas Kasi meron silang immunity. Yun po yung himala ho ng Diyos yun, ang Diyos po gumagawa ng immunity po sa katawan natin. Gumagawa siya, actually, vaccine na pinapasok sa atin, hindi naman gamot yun Ang gumagawa ho ng gamot, yung katawan mismo natin. Nagpa-familiarize lang yung mga cells natin. Gumawa ka ng formula, yan, kalabanin mo yan. Gagawa siya ng formula, yung katawan natin nung gagawa ng gamot. Ginagamit niya lang na parang sample yung mga vaccine. So malalim na paliwanagan pa yon. Pero ang punto ho dito, bata pa lang sila, nagtitrain na sila, papatusok na sila, una muna sa scorpion. At scorpion po, marami ho namamatay dyan sa India, Maraming mga bata, nakakamatay po yan. Pero hanggang sa lumalaki na sila, pagkatapos silang magpatusok, kakainin nila. Kabilang yun sa training nila. Ano yung punto dito? Pag wala hong pagsubok, pag wala hong testing of faith, mga trials, hindi ka ho tatatag sa pananampalataya. Kasi the moment na mayroon ng malakas na unos, mayroon ka ng lakas na harapin yan. Kasi nasanay ka na sa mga maliliit muna. Kaya papansinin ho natin sa mga estudyante, meron tayong tinatawag na preschool, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, hanggang sa mag-college ka. Hindi mo pwedeng ituro sa grade 1 yung tinuturo sa grade 6. Although yung iba advance Parang ewan ko, parang hindi yata nagiging bata Grade 1 pa lang, algebra na. Huwag natin pepersahin yung mga batang gano'n, Hayaan mo sila maging bata, Isa kasi mga parents, parang daig pa yung... So, yun po yung punto rito. Merong leveling up of our faith. Dadaan tayo sa unos. Dadaan tayo sa mga pagsubok. God is a consuming fire. He will refine our character. He will purify our souls. He will help us. He will cleanse us. Kaya lumapit ho tayo sa ating Panginoong Diyos because God is a consuming fire. He will help us to build our faith. And lastly po, anong klaseng fire po ito? 1, 2, 3, go! Ayan, apoy na tumutupok sa mga alay na pagsamba para sa Diyos. Ito po yung larawan sa Old Testament, Tinatanggap po ng Panginoong Diyos yung pagsamba ng mga tao sa Kanya sa pamamagitan ho ng apoy. Actually, dito makikita natin dito. Mamaya na natin basahin yung sa Hebrews. Sige, basahin na natin sa Hebrews. Hebrews 12:28-29. Kaya't yamang tinanggap natin ang isang kahariang hindi mayayanig, magkakaroon tayo ng biyaya na sa pamamagitan nito ay
makapaghandog tayo sa Diyos na kalugod-lugod na paglilingkod na may paggalang at takot. Ano yung sabi sa susunod? Kantahin natin to, kinumpos ni Pastor Joe. Sapagkat ang Diyos natin ay isang apoy na tumutupok. God is a consuming fire. Diba yung kinumpos ni Pastor Joe? Na binigyan niya ng tono. Ito yung lyrics na yon. Therefore, since we receive a kingdom. So, ang punto po rito, ang Panginoong Diyos natin, God is a consuming fire. Tatanggapin niya yung alay na pagsamba natin. Ano yung larawan nito sa Old Testament? 2 Chronicles chapter 7 verse 1. Ito, nung natapos na yung templo, sumamba sila Solomon. Ano nangyari? Tinupok ang handog na sinunog at ang mga alay na napuno ng kalwalhatian ng Panginoon ang templo. So, sinunog ho yung mga alay nila. Hindi ho sila gumawa ng apoy. Yung apoy ho na nagmumula sa Panginoong Diyos, tinupok yung mga offerings nila. 1 Kings chapter 18 verse 38. Yung kay Elijah naman, di ba? Yung meron silang paligsahan kay Baal. Sige, tawagin niyo yung Diyos niyo. Tapos, kung sino yung tunay na Diyos, mag-aapoy yung offering. Sinugat-sugatan na ng mga propeta ni Baal yung kanilang katawan, wala pa rin. Nung time na ni Elijah, actually si Elijah, magaling siyang mang-asar, ano? Sabi niya, baka tulugan Diyos niyo, o baka umalis. O baka hindi kayo napapakinggan, no? Baka nagbibilyar, mga ganyan. So, daming talaga mapang-asar. Pero sobrang pang-aasar pa, ano yung ginawa ni Elijah? Sige, buhusan nyo pa ng tubig. Ay, kulang pa yan. Napakaraming tubig. Ano nangyari? Nung nanalangin siya sa Panginoong Diyos, mula sa taas, tinupok yung offering ni Elijah. God is a consuming fire. Tatanggapin niya yung ating pagsamba. Ito po yung larawan yung picture sa Old Testament. Kaya sabi dito sa Romans chapter 12 verse 1 bilang aplikasyon, sabi dito kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal na kasiyasiya sa Diyos, ninyong makatwirang paglilingkod. Yung ating pagsamba sa Panginoong Diyos, ito po yung larawan. Hindi natin nakikita yan. Hindi natin nakikita kasi hindi na natin ginagawa itong ginagawa nila sa Old Testament na mag-o-offer tayo kasi si Jesus Christ in-offer niya na yung sarili niya. Pero tayo, i-offer naman natin yung ating buhay para sa Kanya. Banal, kalugod-lugod, kasiyasiya sa Panginoong Diyos. Let us offer ourselves to God. Kung tayo ay meron tayong relationship sa ating Panginoong Yesus, God will accept our offering. And like a consuming fire, He will accept our worship. Kaya bilang conclusion ano yung kailangan natin gawin? Number 1. 1, 2, 3, go! Hayaang ang nakatutupok na apoy ng Diyos ay dalisayin ang iyong buong pagkatao. Magpadalisay tayo araw-araw. Lumapit tayo sa araw-araw. Unlike sa una, deadly fire, sa lahat na merong relationship kay Jesus Christ, yung consuming fire of God, hindi siya deadly para sa atin. Hindi siya applicable sa atin. Titiyakin lamang natin na meron tayong relationship sa ating Panginoong Hesus. At ito yung magandang bagay na nakaraan lang sa mga TGIF nung Friday. TGIF nga pala, Friday. So, ang daming mga kabataan na tumanggap sa Panginoong Hesus. Glory to God doon. Salamat sa mga kabataan. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Yun ang kailangan natin gawin. Ano yung inintroduce si Jesus Christ sa kanila? Dahil si Jesus Christ ay nasa kanila at nasa atin na rin, malaya tayong makakalapit sa consuming fire. Consuming fire of God. Makakalapit tayo sa Kanya. Hindi siya deadly sa atin. Ang magiging epekto niya, He will cleanse us. He will purify us. He will refine us. Maaring sa iba, sandali lang. Maaring sa iba, matagal. But nevertheless, habang ikaw ay lumalapit sa Panginoong Diyos, mas nakikita mo yung kasalanan mo, mas nare-realize mo kung gaano ka mga kasalanan, kung gaano yung pag-ibig ng Diyos sa'yo, ay ikaw ay Kanyang lilinisin. Kung may nakikita kang na masamang ugali na dapat alisin, lumapit sa Panginoong Diyos. Minsan kasi parang di ba may naririnig tayo, nagsisimba every Sunday, banal-banalan, sama-sama naman ng ugali, sama-sama ng big. Huwag tayong ma-discourage sa ganun. Lumapit ka pa rin. Maaring, minsan nadi-discourage tayo, di ba, na may point siya, nagsisimba nga ako every Sunday. Ganito pa rin ako sa kapwa ko.
Wag na lang kaya ako magsimba. Tama ba yun? Hindi, lumapit ka pa rin. And then, pray to God, Lord, baguhin niyo po ako. Purify me. Pag meron na tayo narinig na ganon, sinabihan tayo ng ganon, huwag tayo magalit sa kanila, maging challenge yun sa atin. Baka may punto sila. Baka may punto. O nga no, baka may punto sila. Lumapit tayo sa Diyos na tayo ay lilinisin. He will purify and refine us. And last but not the least, 1, 2, 3, go! Pagningasin pa ang apoy ng Diyos na nasa iyo, manatiling bukas dapat yung apoy ng Panginoong Diyos sa atin. Hindi dapat namamatay yan. Ito yung sinasabi ni Pablo kay Timoteo sa chapter 1 verse 6. Dahil dito ay ipinapaalala ko sa iyo na pagningasin mo ang kaloob ng Diyos na nasa iyo sa pamamagitan ng pagpapatong ng aking mga kamay. Tapos sabi doon sa verse 7, hindi natin nailagay, for God has not given us a spirit of timidity but of power and love and discipline. Sabi, pagningasin mo, sabi sa English, fan into flame. Sa Tagalog, pawipayan mo pa para mag-apoy. Meron ho tayong responsibilidad, tayong mga Kristiyano, na manatili ho yung apoy ng banal na espiritu sa atin. Ano yung kahulugan nito? Pag sinabi nating fire, di ba? Ang katumbas nito, yung aggression, yung passion. But sadly, yung passion na ito, habang tayo ay nawawala, habang tayo ay tumatagal sa pagiging Kristiyano, pababa ng pababa. Naalala nyo ba yung panahon ng unang beses na nakilala nyo ang Panginoong Hesus, parang lahat ng ministry gusto nyong pasukan. Parang every Sunday, ganadong-ganado ka mag-worship, pero habang lumilipas ang panahon, tinatamad na. Nagiging late na. Wag ho nating hayaang mamatay ang apoy ng banal na espiritu sa ating puso. Dapat ito laging nananatiling buhay. Nagniningas. Paano? Lumapit ho tayo sa consuming fire. Ito ho ang dahilan bakit tayo nanlalamig sa ating pananampalataya. Ano ba ang kabaligtaran ng panlalamig? Init. Saan mo mararamdaman yung init? Sa apoy. At ang Diyos natin inihaluntulad sa consuming fire of God. Kaya the more na ikaw ay nanlalamig ngayon, the more na lumapit ka sa Panginoong Diyos. Huwag kang titingin sa mga nakakatisod sa paligid mo. Kaya ka nanlalamig, kaya ka bumabagsak hindi ka sa Panginoong Diyos na apoy na tumitingin. Lumapit ka sa Panginoong Diyos. Nangihina ka ngayon, lumapit ka, consuming fire of God. Hindi yan nakakatupok sa iyo, hindi yan nakakapahamak sa iyo. Para manumbalik, yung tinatawag na revival. Lumapit ka sa Panginoong Diyos. Hayaan mo yung pain. Andiyan pa rin yan, yung pain. Nasaktan ka, andiyan, hindi pa rin aalis yan. Pero lumapit ka pa rin sa Panginoong Diyos. Nabigo ka, lumapit ka pa rin. Tayong lahat ay tumayo. Maging panalangin ho ng ating puso ito. Meron ho isang pastor. Inatinan namin itong last week lang. Sabi niya, Pentecostal siya, nagpipray siya, lagi pinagpipray yung mga ka-churchmate niya. Sabi niya doon, nung pinatungan niya ng kamay, sa kanila sa Pentecostal kasi, di ba, tumutumba, marami sa kanila. Pinagpray niya itong babae na ito, tumumba. Pero ito yung sabi ng pastor, Sister, 30 years ka ng Kristiyano, 30 years ka na rin tumutumba. Kontento ka na ba dyan? Ano yung hamon dun? Wag ho tayong makontento. Let the consuming fire of God burn in our hearts, that it will be developed into passion for His name, passion for the souls. Oh God, we pray in the name of Jesus. We pray, Lord God, the consuming fire of God will consume us. Katulad ho, Lord, sa Acts chapter 2, nung bumaba ang banal na espiritu sa mga mananampalataya, 120 lahat sila. Bumaba ang banal na espiritu sa pamamagitan ng dilang apoy, na tila ba sinasabi ng ating puso, ang ating dila ay magpahayag ng mga katotohanan na ebanghelyo
Ebanghelyo ng Panginoong Diyos. Let us be passionate. Yun ang hamon. Maging passionate kami sa Word of God for His name, for saving souls. Lord, this is how